So, mag-add tayo ng another technique to determine the current when it comes to circuit analysis, no? Kanina ginagawa lang natin sa example is dinedetermine lang natin siya gamit yung Ohm's law. Pero ngayon meron tayong loop rule. Yung loop rule, literal siyang loop, no? So kapag sinabi nating loop, bilog, 'di ba? So kapag bilog siya, papaikutan lang din natin yung circuit. So lagi natin tatandaan na pag may positive tapos may negative, yung electrons, no? Typically, nagfo-flow sila from positive to negative. 'Di ba? Yun yung tendency nila. Kagaya nga nung sinabi ko, from, 'di ba? Ang energy from a high density, it tends to flow sa low density. Ngayon, balikan lang natin yung una nating example, tapos gamitan natin ng loop rule para makita nyo na applicable siya dun sa kahit anong circuit. So, may example tayong kanina, di ba? Drawing ko lang ulit. Meron tayong 100 volts dito. Here we have 10 ohms, 5 ohms, 5 ohms, 15 ohms, 8 ohms, 12 ohms. Okay? So, ano ba yung loop rule? So, if we're going to talk about loop rule, kagaya nga ng sinabi ko, literal lang siya na bilog. So, subukan natin, no? Kung literal siyang bilog. So, meron tayong bilog dito. Diba? Meron din tayong bilog dito. Pero determine muna natin after nung bilog-bilog na yun. Pwede natin i-determine kung saan yung positive side tsaka saan yung negative side. So, 'di ba? From a high density to low density. So, high density, we have positive side here, negative side here. Dito naman, ito yung positive side and this is the negative side. Sa next one, meron tayong positive side dito, negative side, then a positive side and negative side. Then we have another positive side here, then a negative side here, then a positive side here, then a negative side here. The next step is we need to determine, no, kung ilang current ba yung nagfo-flow sa circuit natin. So let's break the circuit lang muna. So una, papansinin mo kung saan yung path ng current natin. So meron tayong ilan ba yung current na available. So sa current natin, meron tayong, papansinin nyo, no, yung current natin manggagaling siya sa power source, tapos dadaan dito sa 8 ohm resistor, and after that mapapansin nyo magbe-break off siya into 2. So kapag nag-break off siya into 2, meron tayong current 2 and current 3, diba? Kasi nga magbe-break off siya into 2. So kung nag-break off siya into 2, kagaya nung kanina, diba, pwede natin sabihin na pagkabalik niya dito is balik siya into isa, no? So meron tayong tatlong current. So meron tayong I1, I2, and I3 ba? So meron tayong I1 na papasok, I1. This is I2, and this is I3. Then at the bottom we have another I1. So paano ba natin gagawin yung loop rule? So loop rule, basically, gagawa lang tayo ng equations within the circuit. So, paano natin gagawin yan? I-equal natin sila, no? I-utilize pa rin natin ang Ohm's law, which is V is equal to IR. Pero ako, no, total kasi ang hinahanap natin na I, tapos ang meron tayong value is yung mga resistances. Ang ginagawa ko, binabaliktad ko. V is equal to R, I. Diba? Pwede naman kasi yan eh. Pareho lang yan. So, subukan natin. Gawa tayo ng una nating equation. So, sa una nating equation, no, meron tayong 100 volts, di ba? Ang gagaling kasi dito yung, yung loop natin, di ba? From 100 volts, yun ay mababawasan siya ng, para natin, di ba? RI, pwede natin sabihin, di ba? RI. Mababawasan siya ng, para magkaroon din tayo ng volts, di ba? Mumultiply natin yung 8 ohms sa I1. Tapos, mababawasan siya after nun, no? After niya dito, di ba? Dadaan siya dito. Ngayon, mababawasan naman yun ng 12
I2. Diba? 12 ohms tapos I2. Tapos ngayon, pagkadating dito sa 5 ohms, anong current ang dumadaan dyan? Ang current na dumadaan dyan basically is yung I1 din, di ba? Kasi nag-merge na yung I2 tsaka yung I3. So, ang pwede natin sabihin dyan, mamaminusan ulit siya ng 5I1. Okay? So, i-simplify natin ng konti. So, matatawag na ba natin yan na equation? Yes or no? Hindi natin siya matatawag na equation kung wala siyang equal sign, di ba? Wala siyang equal sign, tapos hindi natin siya alam kung saan siya naka-equal. So, pwede natin sabihin na i-equal natin itong equation na to 0. So, kung naka-equal na yan to 0, pwede natin gawin is let us transpose, di ba? Let us transpose the other elements on the other side. So, pwede natin sabihin na 100 is equal to 8I1 plus 12I2 plus 5I1, di ba? Ngayon, pagsamahin natin yung may parehong coefficient, di ba? So, dalawa yung meron tayong I1. Pwede natin pagsamahin yan. Pwede natin sabihin na 100 is equal to 13I1 plus 12I2. Ngayon, after nun, tapos na yung equation 1 natin, di ba? Tapos na yung equation 1. Ngayon, balik tayo sa susunod na loop. Yung pangalawang loop naman ang pansinin natin. So, sa pangalawa nating loop, pwede nating i-distinguish. Yung pangalawang loop, no? Saan na naman siya mag-uumpisa? May kita natin na meron tayong iikot ang loop, di ba? So, ano ang babagtasin niya? Babagtasin niya ay 12 ohms. So, pwede natin sabihin na 12 ohms or 12 ohms multiplied to I2, diba? Minus, ano yung pupuntahan ng loop? Nakita nyo? Kaya nag-positive kasi binagtas niya, tapos pinuntahan niya is itong positive. Binagtas niya, tapos itong negative. Negative naman. So, pwede natin sabihin na minus 15. Anong dumadaan dyan? I3, diba? I3. Minus 10. I3. Minus, anong dumadaan dito sa 5 ohms pag umikot? Yun ay I3 din, diba? 5I3. So, pagsamahin ulit natin yung mga pareho. Ano ba yung pareho? Itong may mga I3, di ba? So, kung yan yung mga may pareho, pwede natin sabihin na 12 I2 minus 30 I3 is equal to 0. Ngayon, yan yung equation number 2 natin. So, kung meron na tayong kung meron na tayong equation number 2, tapos meron tayong tatlong unknown, di ba? Yung unknown natin na una is I1, I2 is the second unknown, then I3 is the third unknown. So, ang meron lang tayo dalawang equation. It cannot be solved, no? Kapag dalawa yung 2 equations, 3 unknown. Dapat kasi in the rules of fundamental math, 'di ba? Kung ilan ang equation mo, dapat masusimplify niya yung unknown mo. So, mag-come up tayo with a general rule sa kanila or a third equation. Ngayon, papansinin niyo, 'di ba? Na yung sa loop natin, kung papansinin niyo, doon rin sa may circuit, makikita niyo na din yung yung pangatlong equation. Makikita niyo na yung I1 is nag-divide siya, 'di ba? I1 naging I2 and I3. Meron tayong isa na pumunta dito and yung isa pumunta dito. So, pwede natin sabihin na I1 is equal to I2 plus I3. Kasi kapag pinagsama mo sila, di ba? Kapag pinagsama mo sila, magiging silang I1, di ba? Yun yung composition ng I1 natin. Ngayon, pag tapat-tapatin din natin yung mga pare-pareho para makita natin kung ano yung mga ilalagay natin sa calculator natin. Sa mga nakapag-alam na nito, pwede natin gawin yung AX, BY, and CZ is equal to our variable, to 0, di ba? Yan yung 3 equations, 3 unknown. Meron din madalian na calcitech nito, no? So, yung calcitech nito, pwede nating makita yun sa YouTube kung makikita nyo. Pero usually, dapat alam nyo na din to since
common naman to nung algebraic math natin nung sa senior high school pa natin. So, that will be our equation 3. Pagtapat-tapatin din natin, tapos you can figure it out na lang yourselves, no? Makikita natin yon sa algebraic math. So, 13i1 plus 12i2. Ano yung nawawala? Yung i3 natin, di ba? Pwede natin naman sabihin na plus 0i3. Usually naman, di ba? Makikita nyo. Wala naman yan eh. 0 nga multiplied by i. Di ba? Any number that is multiplied by 0 is also 0. So, pwede ko lang siyang ilagay lang. Parang ghost lang yan, no? Hindi naman siya nag-exist, pero pwede nating ilagay. Para lang makita na, yan yung pwede nating i-input. Tapos, is equal to 100. Pagtatapatin lang natin. Okay? Ngayon, dito sa pangalawang equation natin, ang wala natin is i1, di ba? So, pwede natin sabihin na 0, i1, plus, di ba? Plus 12, i2, okay? Is equal to, plus 12, i2, minus, okay? 30, i3, is equal to 0. Tapos, yung third equation natin, pwede natin sabihin na, itatranspose natin to, di ba? Pagtatapatin natin, lagyan natin dito. So, pwede natin sabihin na i1, negative i1, di ba? Wait lang, isin natin yung sulat para may nakuha natin. Negative i1 plus i2. May variable din naman yan. 1. Yan. i2 plus i3, okay, is equal to 0. Yan, di ba? Napansin niyo na, nakita niyo yung ano natin, di ba? So, by doing that, no, we can see na ito na yung 3 variables, 3 unknown natin. So, pwede natin yan i-input sa calculator natin, no? So, makukuha nyo dyan yung i1 natin, magkakapareho silang value when dun sa pareho nating example, no? So, mapapansin nyo na yung i1 natin, same siya dun sa mga nakuha natin nung una nating beses sinolve tong ating circuit, no? So, input nyo na lang yung values na i1, i2, and i3, no? Pero we can, pwede nating gawin din yan. Subukan natin, no? Pwede natin mag-mode. So, sa mode natin, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung solve polynomial degree 3. As I said, no? This is 3 equations, 3 unknown. Pwede natin sabihin na ganun, di ba? So, paano natin gagawin yun? Hanap tayo ng yung 3 equations, 3 unknown. Hanapin natin. That is polynomial to eh. Dapat yung hindi polynomial. Ito. Solve system of equations, 3 unknowns. So, i-input lang natin, kagaya nung kanina nakuha natin, di ba? So, yung una, we have, ko lang, dun sa kanina, para magkatabi sila, para makita natin. Ayan. Ngayon, pwede natin pagtabihin. Pwede natin sabihin na 13 dito. Tapos, 12. Then, 0. Then, 100. Then, for the next one, we have 0. Then, 12. Then, negative 30. 30 ba? Yes, 30. Okay. That's 0 again. That is negative 1 ba? Positive 1, 1, then 0. So we can solve it. Our I1 is equal to 4.635. Our I2 is 3.31. Then our I3 is 1.32. Diba? So, mapapansin natin, no? Pare-pareho yung nakuha natin doon sa una nating sinolve, diba? Ito yung isa sa mga basic techniques na pwede natin gawin. Basta marunong kayo when it comes to algebra, no? Go back to your basics, no? Kapag medyo nalimutan na, medyo kinakalawang na, no? Go back to your basics when it comes to algebra kasi makakatulong yun sa subject natin, no? So, basically, yan lang yung loophole. I hope mag-review kayo para sa midterms nyo. And I'll see you all next week. Thank you.